Sa isang ospital sa Greece, tinanggap ng 10 taong gulang na si Michael Morbius ang kanyang kahaliling kapatid na si Lucian, na pinangalanan niyang Milo. Ang dalawa ay magkasundo dahil sa kanilang parehong sakit sa dugo, at pagnanais na maging normal. Si Nicholas ay ang kanilang adoptive father at isang direktor sa isang ospital. Nakitaan ni Nicholas si Michael na ito ay may angking talino. Pinasok ni Nicholas si Michael sa paaralan ng medikal sa New York. Pagkalipas ng 25 taon, ginawaran si Dr. Michael Morbius ng isang gantimpalang Nobel para sa kanyang trabaho sa sintetikong dugo. Natuklasan ng kanyang katrabaho, na si Martin Bancroft, na lihim siyang nanghuli ng napakaraming bampirang paniki, na mula sa Costa Rica, para sa kanyang planong mag-eksperimento. Umaasa si Michael na siya ay makakapagdiskubre ng lunas, upang gamutin ang kanyang kondisyon. Ipinaalam ni Michael kay Milo, ang kanyang nakaplanong iligal na eksperimento. Binigyan naman ni Milo si Michael ng pondo, upang bumili ng isang pribadong mersenaryong barko sa karagatan, kasama ang kanyang mga kagamitan, upang dito isagawa ang kanyang iligal na eksperimento. Nang mabuo na nila ang lunas, agad itong sinubukan ni Michael sa kanyang sarili. Nagkabisa ang kanilang eksperimento, subalit ito ay may ibang epekto na hindi nila inaasahan. Si Michael ay naging isang bampira. Dahil sa takot, sinalakay ng mga tripulante ang bampira na si Michael. Dahil hindi makontrol ni Michael ang kanyang sarili, napatay niya ang mga tripulante at sinipsip nito ang kanilang mga dugo. Nang sandaling nawala na ang kanyang pagnanasa sa dugo, at matino na ang kanyang pag-iisip, habang takot na takot, binura ni Michael ang lahat ng CCTV footage ng kanyang eksperimento. Bago pa siya makipag-ugnayan sa mga awtoridad, at tumalon sa dagat upang tumakas. Ang mga ahente ng FBI na sina Simon Stroud at Al Rodriguez, ay nag-imbestiga sa mga biktima na namatay sa barko. Batay sa kanilang pag-iimbestiga, nagkaroon sila ng hinala, na si Michael ay sangkot sa nangyaring pagpatay. Bumalik si Michael sa New York, at nadiskubre niya sa kanyang sarili, na mayroon na siyang kakaibang lakas, mabilis na pagkilos, at pag-alam ng lokasyon sa kanyang paligid sa pamamagitan ng kanyang radar sa tenga tulad ng isang paniki. Kasama niya ang kanyang mga paniki, na ang turing sa kanya ng mga ito ay parang kalahi. Upang makontrol ang kanyang pagkahilig sa dugo, nabubuhay siya sa kanyang sintetikong dugo, hanggang sa unti-unti itong matugunan ang kanyang pagnanasa sa dugo. Nang malaman ni Milo na gumaling si Michael, hiniling ni Milo na pagalingin na din siya ngunit tumanggi si Michael. Dahil alam niyang hindi ito makakabuti sa kanya, at alam niyang ito ay hindi lunas kundi isang sumpa. Kaya pinaalis na lang ni Michael si Milo, para sa kaligtasan nito. Si Michael ay pumunta sa ospital, upang dalawin ang isang dati niyang pasyente. Habang siya ay nasa ospital, natagpuan niya ang isang patay na nurse, na naubos ang kanyang dugo. Sa paniniwalang siya ang may pananagutan, sinubukan niyang tumakas, bago pa siya mahuli at makulong. Sa bilangguan, binisita siya ni Milo, na nag-aalok na gagawin ang lahat, upang palayain siya. Bago umalis si Milo, nag-iwan siya ng isang pakete ng dugo at iniwan din ang kanyang tungkod. Nagpahiwatig ito kay Michael na si Milo ay magaling na, at taglay nito ang kapangyarihan ng isang vampira, at ang pagpatay sa isang nurse. Si Michael ay tumakas upang harapin siya. Walang pagsisising inamin ni Milo, ang kanyang ginawang krimen sa pagpatay sa isang nurse, na dulot ng pagnanasa sa dugo. Dahil ayaw ni Michael na saktan si Milo, iniwan na lang ito at lumayo. Nakipagkita si Michael kay Bancroft upang ipaliwanag kung ano ang ginawa ni Milo. Gumawa sila ng bagong lab at bumuo ng antibody, laban sa pagiging vampira upang pigilan at patayin si Milo. Balak din niyang gamitin ito sa kanyang sarili, dahil hindi na niya mapaglabanan ang kanyang pagnanasa sa dugo. Sa patuloy na pag-iimbestiga ni Stroud at Rodriguez, nakahanap sila ng video footage ng isa sa mga pag-atake ni Milo, at sa paniniwalang kumakalat na ang ginagawa ni Michael sa pagiging vampira ng tao, ipinalabas ito sa media. Nang malaman ni Nicholas ang mga ginagawa ni Milo, pinuntahan niya ito at kinausap na tumigil na.
Dahil alam ni Milo na mas gusto ni Nicholas si Michael, nagalit at nasaktan niya ito, at pinilit niyang tawagin niya si Michael upang saksihan ang kanyang kamatayan, habang sinasalakay niya si Bancroft. Pinuntahan ni Michael si Bancroft, ngunit namatay ito sa kanyang mga bisig at ininom niya ang kanyang dugo. Hinarap ni Michael si Milo at sila ay naglaban. Nagtawag ng hukbo ng mga paniki si Michael para pigilan si Milo at iturok ang antibody. Si Milo ay namatay. Lumipad si Michael kasama ang mga paniki, at niyakap ang kanyang kapalaran bilang isang bampira.